Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Abril 20, 2025. Habang lumilipas ang araw ng Abril 20, isang malakas ngunit magiliw na enerhiya ang bumabalot sa iyo. Isang panawagan upang muling yakapin ang iyong ambisyon at itulak ang sarili mo sa harap ng mga oportunidad na dati mo nang kinikimkim sa iyong isipan. Ikaw ay kilala sa iyong likas na determinasyon, at sa araw na ito, ang kosmikong daloy ay tila nagtutulak sa iyo upang muling bigyang pansin ang isang layunin na matagal mo nang iniisip, ngunit hindi pa natutugunan ng buo. Ito ang panahon upang buksan ang mga pintuan na minsan mo nang pinili o sinadyang ipikit. Ang enerhiya ng Abril 20 ay nagbibigay ng kalinawan at lakas ng loob para gawin ang unang hakbang o tapusin ang isang bagay na matagal mo nang tinatanaw sa malayo. Sa ilalim ng impluwensya ng buwan na nasa ilalim ng Gemini, ang paligid ay puno ng inspirasyon, ideya, at masiglang pag-uusap. Ang atmosfera ngayon ay tila naglalaman ng mga sagot at koneksyon na hinihintay mo, mga usapan na hindi lamang basta usapan kundi potensyal na tulay tungo sa iyong mga pangarap. Maging bukas sa mga bagong pananaw, at makinig hindi lang upang sumagot kundi upang umunawa. Ang mga taong makakasalamuha mo ngayon ay maaaring maghatid sa iyo ng mga ideya na dati hindi mo pa naisip, at maaaring magsilbing salamin upang mas makilala mo ang sarili mong kagustuhan at direksyon. Sa araw na ito, isang napakagandang pagkakataon ang ibinibigay upang kilalanin mo ang potensyal na nananahan sa loob mo. Huwag mong itatwa ang iyong mga kakayahan. Huwag mong ikubli ang ningning ng iyong kakayahan dahil lamang sa mga nakaraan mong pagdududa o pagkukulang. Ang oras na ito ay hindi para sa pagsisisi kundi para sa pagtanggap ng iyong lakas, ng iyong pagiging totoo, ng iyong pangarap. Sa tulong ng buwan na nasa ilalim ng Gemini, mapapalalim mo ang iyong kakayahang magnilay. Pagnilayan mo kung anong uri ng daan ang talagang nais mong tahakin, hindi lamang ayon sa dikta ng iba kundi mula sa tibok ng iyong puso. Tanungin mo ang iyong sarili, saan ka ba talaga masaya? Ano ang nagbibigay saysay sa iyong paggising sa umaga? Maaaring makaramdam ka ng tila matinding enerhiya ngayon, isang masidhing pakiramdam na tila gusto mong gawin ang lahat sa isang iglap. Ang ganitong uri ng kasiglahan ay maaaring magbunga ng dalawang magkasalungat na bagay, produktibong kilos o pagkabahala. Kaya't maging maingat at mapanuri sa paggamit ng enerhiya na ito. Kung iyong ikakabit ang iyong kasiglahan sa mga makabuluhang gawain, mas malaki ang posibilidad na makakamit mo ang mga bagay na matagal mo nang inaasam. Ngunit kung ito'y iyong hayaang ikalat ng walang direksyon, maaaring magdulot ito ng pagkalito at pagkabagot. Kaya't pakinggan mo ang ritmo ng iyong katawan at isip, at hayaang magsanib ang dalawa sa paglikha ng mga hakbang na may saysay. Ang araw na ito rin ay may dalang pagkakataon para sa mga tahimik o mahiyain. Ang mga taong dati tila walang kibo ay maaaring mas maging bukas sa komunikasyon, at ito ay nagbibigay daan sa mga koneksyon na dati mailap. Kaya't maging aktibo ka sa pakikipag-ugnayan. Ibahagi mo ang iyong mga plano, pangarap at pananaw. Hindi mo alam, baka sa simpleng palitan ng ideya ay may mabuo kayong pagkakaisa na magdadala sa inyo ng kapwa-tagumpay. Huwag mong ipagkait sa sarili mo ang oportunidad na makilala ng mas malalim ang ibang tao, sapagkat sa prosesong ito, mas lalo mong makikilala ang sarili mo. Ngayong araw, ikaw ay tinatawag upang maging matapang ngunit mahinahon, masigasig ngunit mapanuri. Huwag kang matakot sa posibilidad ng kabiguan, sapagkat sa bawat hakbang na iyong tinatahak, ikaw ay lumalapit sa tagumpay. Ang tagumpay ay hindi palaging bunga ng matitinding kilos, minsan ito ay dumarating sa mga tahimik na pagninilay at masinop na pagpapasya. Alalahanin mo na hindi mo kailangang makipag-unahan sa iba, ang tanging karera na dapat mong tutukan ay ang karera ng iyong sariling progreso. Mas mainam na mabagal ngunit tiyak kaysa mabilis ngunit walang direksyon. Ang mga maswerteng elemento mo sa araw na ito ay ang mga sumusunod. Ang maswerteng kulay mo ay berde, na sumasagisag sa paglago, balanse, at kapayapaan. Isang kulay na makakatulong upang mapanatili mong kalmado ang iyong isipan habang mas pinapanday mo ang iyong mga pangarap.
Ang iyong maswerteng numero ay 3, 5, at 11, mga numero na kumakatawan sa komunikasyon, pagbabago, at inspirasyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pakikipag-network o simpleng pakikipag-ugnayan sa mga taong makakatulong sa iyong personal o profesional na paglago. Isa pang gawain na maaaring magdala sa iyo ng swerte ay ang pagsusulat ng mga plano, saloobin, o kahit simpleng journal na makakatulong sa paglilinaw ng iyong intensyon. Payo para sa iyo, alalahanin mo na ang lakas mo ay hindi lamang nakabase sa bilis ng iyong mga kilos kundi sa lalim ng iyong pagninilay. Huwag kang magpadalos-dalos sa mga desisyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga mahahalagang aspeto ng iyong buhay gaya ng relasyon, kalusugan, at karera. Maglaan ng oras upang suriin kung ano ba talaga ang nais mong mangyari, at tiyaking ikaw ay kumikilos hindi lang para sa resulta kundi para rin sa proseso ng paglago. Sa pagtatapos ng araw na ito, magpasalamat ka sa mga leksyong natutunan mo, maging ito man ay mula sa tagumpay o mula sa kabiguan. Lahat ng karanasan ay mahalaga, sapagkat ito ay bumubuo sa kabuuan ng iyong paglalakbay. Panatilihin mong bukas ang iyong puso at isipan, at huwag kang matakot sumubok muli. Ikaw ay isang mandirigma, hindi dahil hindi ka nasusugatan kundi dahil lagi kang bumabangon. Patuloy mong ipaglaban ang iyong mga pangarap, sapagkat unti-unti, ang universo ay kumikilos upang tuparin ang mga ito. Magtiwala ka sa proseso at higit sa lahat, magtiwala ka sa sarili mo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa Abril 29, 2025. Ngayong Abril 29, habang niyayakap mo ang mapag-arugang diwa ng iyong likas na Taurus na kalikasan, hayaang madama mo ang banayad na hila ng enerhiya ng araw na ito, isang uri ng panawagan upang tumingin ka sa mas malawak na direksyon, upang buksan ang puso't isipan sa bago at hindi pa nakikitang mga posibilidad. Sa ganitong panahon, hinihikayat kang lumabas sa iyong comfort zone, kahit bahagya lamang, upang bigyang daan ang mga pagkakataong makapagdudulot ng magagandang koneksyon at hindi inaasahang biyaya. Ang araw na ito ay tila bulong ng universo na nagsasabing, subukan mo. Baka dito mo matagpuan ang bagong simula. Sa gitna ng iyong mga pakikipag-ugnayan, maging personal man o profesional, napakahalaga ngayon na linangin at palalimin ang mga koneksyong ito. Maaaring may mga pag-uusap na tila simpleng palitan lamang ng kuro-kuro, ngunit sa ilalim nito ay maaaring may potensyal na ideya o panibagong proyekto na magbibigay ng sigla sa iyong karera o personal na buhay. Hayaang ang inspirasyon ay dumaloy mula sa iyong pagiging bukas sa iba, habang pinananatili mo pa rin ang iyong katatagan at pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, ang bawat usapan ay maaaring maging pintuan tungo sa mas malalim na koneksyon, at ang bawat pakikinig ay maaaring maging simula ng pag-unlad ng mas makabuluhang ugnayan. Ngunit habang abala ka sa pagbibigay sa iba, huwag mong kalilimutan ang sarili. Isang mahalagang aral ngayon ay ang balanse sa pagitan ng pag-aruga sa mga mahal sa buhay at ang pag-aruga rin sa sarili. Maaaring nasanay ka ng magbigay ng walang hinihinging kapalit, ngunit ang sarili mong kapakanan ay dapat bigyang pansin din maglaan ng oras para sa katahimikan. Maaaring ito'y sa pamamagitan ng isang tahimik na tasa ng tsaa, habang nakaupo sa ilalim ng araw, o kaya'y isang paglalakad na walang partikular na patutunguhan kundi ang pagbabad sa kasalukuyan. Sa ganitong mga sandali, muling napupuno ang iyong enerhiya, at mas nagiging buo kang tao na may kakayahang muling magbigay ng buong puso. Ngayong araw, maaaring may mga pagkakataong lumitaw na tila nangangailangan ng lakas ng loob, mga pagkakataong tila taliwas sa iyong karaniwang ugali na naglalayong manatili sa ligtas at pamilyar. Ngunit tandaan, sa mga pagsubok na ito maaaring nakatago ang mga pinakamasasayang sorpresa. Huwag matakot sumubok. Ang mga hindi inaasahang hakbang ay siyang madalas na humuhubog sa mga bagong landas, at ang pagtanggap mo sa mga ito ay tanda ng iyong paglawak bilang isang individual. Ang universo ay nagbibigay ng mga senyales, makinig ka lamang, at makikita mong ikaw ay dinadala sa direksyong naayon sa iyong tunay na layunin. Habang patuloy mong ginagalugad ang araw na ito, panatilihin mong matatag ang iyong tiwala sa sarili. Ang iyong mga pagpapahalaga at paniniwala ay magsisilbing gabay. Ang iyong pagkatao na punong-puno ng tiyaga, katatagan, at pagmamahal ay sandigan mo sa bawat hakbang. Kung maramdaman mong nag-aalinlangan ka, balikan ang iyong mga tagumpay, mga pagkakataong pinili mong magtiwala sa sarili, kahit hindi tiyak ang kalalabasan. Sa paggunita ng mga ito, makakahanap ka ng lakas upang magpatuloy.
Ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay berdeng oliba, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, kaginhawahan, at muling pagbubuo. Ang kulay na ito ay makatutulong sa iyo na manatiling kalmado sa gitna ng mga pagbabago at pagpili. Ang mga maswerteng numero ay 21, 3 at 17, mga numerong may dalang balanse, simula, at kaganapan. Ang maswerteng gawain ngayong araw ay ang pakikipag-usap mula sa puso, isang tapat at bukas na talakayan, sa kahit sino man, na maaaring magsilbing daan sa mas malalim na koneksyon at personal na pag-unlad. Sa pagtatapos ng araw, hayaang ang katahimikan ang maging huling tinig na iyong marinig. Hayaang ang mga karanasang naranasan mo ngayon ay magsilbing paalala na sa bawat sandali ng pagbubukas ng sarili, maging sa bago, sa takot, o sa pag-asa, may hatid itong pag-angat ng kaluluwa. Sa bawat hakbang na puno ng pag-aalinlangan, ngunit tinuloy mo pa rin, doon mo mararanasan ang tunay na kahulugan ng lakas ng loob. Kaya't mahal na Taurus, ngayong araw ay isang paanyaya sa iyo na yakapin ang pagbabago, habang isinasabuhay ang kabutihang loob na nasa puso mo. Habang binubuo mo ang landas mo araw-araw, tandaan mo na ang pagsusumikap ay hindi laging nangangahulugan ng pagod, minsan, ito ay pag-abot sa mga pangarap habang tinatamasa ang kagandahan ng bawat hakbang. Ipikit mo ang mga mata bago matulog mamaya at itanong sa sarili, ano ang natutunan ko sa sarili ko ngayon? Mula roon, muling magbubukas ang bukas na may panibagong lakas at liwanag. Pagpalain ka nawa ng kapayapaan, kalinawan, at masaganang damdamin, Taurus. Ang araw na ito ay hindi basta araw lamang. Isa itong mahalagang pahina sa kwento ng iyong paglago. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 29, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Abril 29, maaaring mapansin mong tila may isang hindi maipaliwanag na paghatak mula sa mundo, isang paanyaya na yakapin ang mga kapanapanabik na posibilidad na dala ng buhay. Sa ilalim ng mapaglarong sinag ng araw at sa liwanag na gumagabay sa iyo, ang iyong natural na karisma ay lalong tumitingkad, nagbibigay ningning sa bawat pag-uusap, at nagbubukas ng mga pintuan para sa koneksyon at inspirasyon. Ang bawat sandali ngayon ay may potensyal na maging mahiwaga at makabuluhan, lalo na sa mga aspeto ng iyong buhay na mas personal at emosyonal. Ang mga pagkakataong ito ay parang mga bituin na biglang kumikislap sa langit, kung mapapansin mo at aabutin, maaari nitong pagningasin ang iyong malikhaing diwa at maghatid ng hindi malilimutang karanasan sa mga taong pinakamalapit sa iyong puso. Ngunit habang lumulutang ka sa kalmadong alon ng kagandahan at kasiyahan, maging mapagmatsyag ka rin sa mga damdaming matagal nang naiipon sa kaibuturan ng iyong isipan, mga emosyon ng pagkakalimutan, ng hindi pagiging sapat, ng lungkot na maaaring pilit mong ikinukubli sa ngiti. Kapag naramdaman mong lumilitaw muli ang mga ito, huwag mo itong itaboy. Sa halip, huminto ka saglit. Huminga ng malalim at bigyan ng espasyo ang sarili na magnilay. Ang mga ganitong emosyon, kapag hindi pinakinggan, ay maaaring humubog sa iyong mga kilos sa paraang hindi mo namamalayan. Sa halip na magpadala sa pagdududa, gamitin mo ang araw na ito bilang isang paalala na ikaw ay may kakayahang harapin at pagalingin ang anumang sugat ng nakaraan. Sa pagharap mo sa mga ito, mas magiging malaya kang ipahayag ang iyong sarili sa paraang tapat at totoo. Ang iyong likas na pagkamausisa at mapaglakbay ay lalong lumalakas ngayon. May pagnanasa kang mag-explore, hindi lamang ng mga lugar, kundi pati ng bagong karanasan, ideya, at koneksyon. Maaari kang mapunta sa isang sitwasyong bigla kang hinahatid sa isang bagong pananaw, isang aha moment na parang binuksan ang isang pintuang matagal nang nakasara. Habang tinatahak mo ang mga landas ng di inaasahan, tandaan na ang spontaneity ay kayamanang dala ng iyong espiritu, ngunit ito'y kailangan ding itugma sa emosyonal na lalim. Huwag mong kalimutan na habang kinikilala mo ang mundo sa labas, ay dapat mo ring alalahanin ang mundo sa loob, ang iyong puso, ang iyong damdamin, ang iyong pangarap na matagal nang nais isatinig. Sa kabila ng kasabikang bumabalot sa iyo, maaaring maramdaman mong may mga damdaming nais mong itago muna. Ito ay natural. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ibulalas agad. Minsan, ang tunay na tapang ay nasa pagtitimpi, ang kakayahang maghintay hanggang handa ka na, hanggang mas malinaw na ang iyong nararamdaman. Kaya't sa gitna ng mga kagila-gilalas na pangyayari, piliin mong manatiling balanse. Hayaan mong ang bawat sandali ay magsilbing tulay sa pagitan ng kaligayahan at kabatiran, ng ligaya at lalim.
Sa ganitong paraan, tunay mong mayayakap ang mahika ng araw na ito habang inaalagaan din ang iyong sarili. Sa aspeto ng relasyon, ito ang araw na maaaring humantong sa isang makahulugang koneksyon, isang pag-uusap, sulyap, o simpleng yakap na magpapaalala sa iyo ng kahalagahan ng presensya at pakikinig. Huwag mong baliwalain ang mga mumunting kilos ng kabaitan mula sa ibang tao, dahil ito ang maaaring magbigay sa iyo ng lakas na hindi mo inaasahan. Sa larangan ng trabaho o personal na layunin, bukas ang araw na ito para sa mga bagong ideya. Panatilihin mong aktibo ang iyong imahinasyon at hayaan itong lumipad. Maglaan ng oras para sa mga proyekto o plano na dati ay tinatabihan mo lang. Maaring ito na ang tamang panahon upang simulan ito. Maswerteng kulay para sa iyo ngayon ang kahel, isang kulay na sumisimbolo ng enerhiya, init at kumpiyansa. Pumili ng damit o gamit na may ganitong kulay upang mas mapalakas ang iyong karisma at paglalapit ng magandang oportunidad. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 11 at 25. Isulat mo ito sa isang maliit na papel at itago sa iyong bulsa o pitaka bilang paalala na ang kapalaran ay pabor sa iyong mga hakbang ngayon. Ang maswerteng gawain mo ay ang pagsusulat, isang tahimik na sandali ng paglalabas ng iyong saloobin, ng mga ideya, at ng mga bagay na gusto mong ipaalala sa iyong sarili. Kahit sa simpleng journal o sulat sa sarili, ito ay makatutulong upang linawin ang iyong isipan at maramdaman mong muling konektado sa iyong kalooban. Bilang panghuling paalala, huwag mong kalilimutan na ang tunay na lakas mo ay nasa iyong kakayahang yakapin ang parehong pagbabago at katotohanan. Walang masama sa pag-abot sa mga bituin, basta't matatag ang iyong mga paa sa lupa. Ang araw na ito ay paanyaya hindi lamang para sa pakikipagsapalaran sa panlabas, kundi higit sa lahat, para sa pakikipagniig sa iyong sarili. Ang emosyon, pananaw, at karanasang bubuo sa iyo ngayon ay mga mahalagang bahagi ng iyong pag-unlad. Tiwala lang, kaya mong lampasan ang alinmang pag-aalinlangan. Sa pagtatapos ng araw na ito, magsimula ka ng tahimik na pagmumuni-muni. Balikan ang mga nangyaring mahalagang pag-uusap, ang mga damdaming lumitaw, at ang mga hakbang na ginawa mo. Pasalamatan mo ang sarili mo sa pagpiling manatiling bukas sa pagkatuto at sa pagiging matatag sa harap ng hindi inaasahan. Ito ay hindi lamang basta araw, ito ay bahagi ng mas malawak na kwento na ikaw mismo ang sumusulat. Ang kwentong iyon ay puno ng kulay, damdamin, at kabighanyan, katulad mo. Maging mapagmasid, magpakatotoo, at huwag mong kalimutang ikaw ay likas na liwanag. Mula sa puso mong puno ng tanong at pag-asa, may patuloy na paglalakbay tungo sa kaganapan. At ngayon, habang lumulubog ang araw, yakapin mo ang katahimikan at isiping ang susunod na bukas ay bagong pahina na naman ng iyong makulay na kwento. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 29, 2025. Sa araw na ito ng Abril 29, yakapin mo ang mainit na enerhiyang dala ng iyong likas na kakayahang lumikha ng ligtas at mapagmahal na espasyo para sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang kakayahan mong magbigay ng kapanatagan ay isang biyaya, isang uri ng lakas na hindi palaging nakikita ngunit damang-dama ng puso ng sinumang iyong inaalagaan. Isa kang kanlungan para sa mga napapagod, at sa araw na ito, pinapaalalahanan ka ng sansinukob na ang iyong likas na kabaitan ay may kapangyarihang makapagpagaling ng damdamin at makapagpaalab ng pag-asa sa puso ng iba. Sa pagsayaw ng enerhiya ng araw na ito, asahan mong ang iyong emosyon ay hahanap ng mga landas na puno ng pag-unawa at kahinahunan. May mga pagkakataong maaari mong maramdaman na tila ba may mga emosyon na pilit lumilitaw sa kailaliman ng iyong pagkatao, mga damdaming nagkukubli sa likod ng iyong mga ngiti, ngunit humihiling ng kalayaan. Hayaan mong ang kabaitan mong likas ay maging ilaw na gumagabay sa iyo sa gitna ng emosyonal na alon na maaaring bumisita ngayon. Tandaan mo na ang paghangang natatanggap mo mula sa iba ay hindi lamang purong papuri kundi isang salamin ng liwanag na ikaw mismo ang pinagmumulan. Ang bawat pagtingin ng iba sa iyo bilang isang mapagkalingang tao ay paanyaya rin sa iyo na ipagpatuloy ang pagiging inspirasyon, hindi lamang sa iba kundi sa iyong sarili rin. Habang ikaw ay patuloy na naglalakbay sa mga sandali ng araw na ito, maglaan ka ng oras upang magnilay kung paano nakakaapekto ang iyong kakayahang magmahal at mag-alaga sa kabuuan ng iyong pagkatao. Hindi mo siguro namamalayan, ngunit bawat pagtulong na ginagawa mo para sa iba ay isang paraan din upang pagalingin ang sarili mong puso.
Maaari mong matagpuan ang tunay na kapayapaan sa pagbibigay ng kapatawaran, hindi lamang sa mga taong nakasakit sa iyo, kundi lalo na sa iyong sarili. Ang mga bigat na matagal mo nang pasan sa iyong dibdib ay unti-unting maaangkin ng liwanag kung pipiliin mong pakawalan ang mga ito. Ang pagbibitaw sa hinanakit ay hindi kahinaan kundi isang matapang na hakbang patungo sa kalayaan ng damdamin. Ngayon, ikaw ay hinihimok na yakapin ang pagbabagong emosyonal na unti-unting bumabalot sa iyong isipan. Parang isang leopardo na handa ng tumalon, may taglay kang lakas na tahimik, ngunit malalim, isang lakas na kayang baguhin ang takbo ng iyong emosyon kung pahihintulutan mong ito ay lumaya. Ang mga damdaming matagal mo nang kinikimkim ay maaaring mailabas ngayon sa paraang mas bukas, mas malaya, at mas totoo. Ang pagpapahayag ng iyong kahinaan ay hindi isang bagay na dapat katakutan, kundi isang paanyaya sa mas malalim na koneksyon. Ang pagiging totoo sa sarili, lalo na pagdating sa damdamin, ay magbubukas ng pintuan para sa tunay na pag-unawa at pagtanggap. Habang iniisip mo ang kahulugan ng kapatawaran ngayong araw, alalahanin mong hindi ito laging para sa iba. Kadalasan, ang kapatawaran ay isang banal na handog na dapat mong ibigay sa iyong sarili, isang uri ng pagpapakumbaba na nagbibigay daan sa mas malalim na pagmamahal sa sarili. Kapag pinili mong patawarin ang sarili sa mga pagkukulang o mga desisyong dati mong pinagsisihan, ikaw ay nagbibigay daan sa bagong yugto ng buhay na puno ng kaliwanagan at pagtanggap. Hindi mo kailangang manatiling nakakulong sa mga lumang emosyon. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magsimula muli. Sa gitna ng mga gawain mo ngayon, huwag kalimutang lumikha ng mga sandaling tahimik, mga sandaling wala kang ibang gagawin kundi damhin ang iyong hininga, damhin ang tibok ng puso mo, at muling ayusin ang iyong layunin. Ang kabaitan mong likas ay nagsisilbing pahinga para sa iba, ngunit ngayon, bigyan mo rin ng pahinga ang iyong sarili. Karapat-dapat ka sa kapayapaan. Karapat-dapat kang mahalin sa parehong paraan na ikaw ay nagmamahal. Hayaang ang araw na ito ay maging paalala ng kagalingan na natatagpuan sa pagmamahal, pagmamahal na iyong ibinibigay, at pagmamahal na nararapat mong matanggap. Sa aspeto ng iyong mga relasyon, ito ang tamang oras upang iparamdam sa iyong mga mahal sa buhay kung gaano mo sila pinahahalagahan. Isang simpleng mensahe, yakap o salita ng pasasalamat ay maaaring makapagpagaan ng loob nila. Sa trabaho o karera, hayaan mong ang emosyonal mong talino ay magsilbing tulay sa mga posibleng hindi pagkakaunawaan. Ang kakayahan mong makinig, umunawa, at magsalita ng may empatya ay magiging susi sa mas maayos na pakikitungo sa mga kasamahan. Sa usaping pinansyal, mag-ingat sa mga impulsibong desisyon. Maganda ring ilaan ang oras para suriin ang mga gastusin at magplano para sa mga layunin sa hinaharap. Sa kalusugan, pakinggan ang iyong katawan, kung ito ay nananahimik, nangangahulugan itong kailangang magpahinga. Kung ito ay sumisigaw sa pamamagitan ng pagod o karamdaman, huwag baliwalain. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay puting perlas, isang kulay na sumisimbolo ng kadalisayan, emosyonal na kalinawan, at katahimikan ng damdamin. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 8, 11, at 23, mga numerong nagdadala ng balansing enerhiya, kaayusan, at malalim na koneksyon sa espiritu. Ang maswerteng gawain ay ang pagsusulat ng journal tungkol sa mga damdaming gusto mong iwan at mga bagong intensyon na gusto mong simulan. Makatutulong ito upang mailabas ang saloobin at muling mapatibay ang iyong direksyon. Bilang pangwakas, tandaan mo na ang bawat araw ay may dalang himig ng panibagong pag-asa. Ngayon, pinapaalalahanan ka na ang iyong puso ay may likas na kakayahang magmahal, magpatawad, at gumaling. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat sa pagmamahal. Ang sapat ay ang iyong katapatan sa sarili at ang patuloy mong pagsusumikap na maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Kung nararamdaman mong pagod ka na, tandaan mong walang masama sa pagpahinga. Kung nararamdaman mong puno ang dibdib mo, hayaan mong dumaloy ang emosyon at tanggapin ito ng may kababaang loob. Ang paglalakbay mo ngayon ay hindi lamang tungkol sa iba, kundi higit sa lahat, tungkol sa sarili mong paglaya mula sa bigat ng nakaraan. Yakapin mo ang araw na ito bilang pagkakataon upang magsimulang muli, hindi sa pamamagitan ng malalaking hakbang kundi sa tahimik at taos-pusong mga pagpili. Piliin mong mahalin ang sarili, patawarin ang sarili, at yakapin ang tunay mong pagkatao. Sapagkat sa pagtatapos ng araw, ang pinakadakilang healing ay nagmumula sa loob mo rin. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 29, 2025.
Sa araw na ito ng Abril 29, hinahaplos ng banayad na liwanag ng buwan ang iyong damdamin at iniimbitahan kang silipin ang kailaliman ng iyong emosyon. Bilang isang Leo, likas sa iyo ang kakayahang ipahayag ang iyong nararamdaman, matapang kang magsalita, bukas ang dibdib, at puno ng alab ang puso. Ngunit ngayon, payapa kang inaanyayahan ng kalangitan na huminto sandali, huminga, at magmuni-muni sa mga alon ng pananabik na maaaring sumilay sa iyong dibdib. Ang pangungulila, maaaring sa tahanan, sa mga taong mahal mo, o sa mga panahong tila mas simple, ay tila isang lihim na agos na dahan-dahang humihila sa iyong puso sa di matingkalang direksyon. Hindi ito kahinaan. Sa halip, ito ay paalala ng iyong malalim na koneksyon sa iyong pinagmulan, sa mga lugar, alaala, at damdaming humubog sa iyo. Ang pagbibigay puwang sa mga damdaming ito ay hindi nangangahulugang nalilihis ka sa iyong landas. Sa kabaligtaran, ito'y tanda ng iyong pagkatao, na kahit ikaw ay puno ng lakas at determinasyon, marunong kang yumakap sa lungkot at pananabik na nagbibigay lalim sa iyong pagkatao. Habang lumalalim ang araw, ang enerhiya ng kalangitan ay nagdudulot ng mahiwagang pag-uudyok, isang tahimik ngunit matatag na tinig na nagsasabing, abutin mo ang iyong mga pangarap. Ang panahong ito ay parang masining na apoy na pinapaypayan ng imahinasyon, damdamin at pananampalataya. Huwag mong pigilan ang bugso ng inspirasyon, hayaan mong dumaloy ang iyong mga ideya sa pamamagitan ng sining, sulat, musika, o kahit tahimik na pagmumuni. Hindi kailangang maging magarbo, kahit ang simpleng pagpinta, pagsusulat sa journal, o paglalakad sa ilalim ng araw ay maaaring maging daan para mas mapalapit ka sa sarili mong layunin. Ang kalmadong espasyo ay mahalaga ngayon. Bagamat aktibo ang iyong puso at isip, kailangan mo ring bigyang pansin ang hinaing ng iyong kaluluwa, ang pagnanais nito para sa katahimikan at kabatiran. Sa katahimikan, doon mo maririnig ang boses ng iyong pinakamalalim na hangarin. Sa gitna ng ingay ng mundo, ang pagkakaupo sa isang sulok, o ang pagtitig sa kalangitan, ay maaaring magdulot ng linaw na matagal mo nang hinahanap. Habang ang enerhiya ng Gemini ay nagdadala ng biglaang pagnanasa para sa paglalakbay o mga bagong karanasan, maaaring makaramdam ka ng matinding tawag na kumawala sandali mula sa pamilyar. Ang mga pagkakataong ito ay tila bulong ng kalikasan, na sa pamamagitan ng pagtuklas sa labas, mas nauunawaan natin ang nasa loob. Kapag may tumawag sa iyo para sa isang biglaang lakad, isang pag-uusap sa hindi inaasahang tao, o kahit isang sandaling pananatili sa bagong lugar, yakapin mo ito. Hindi lang ito simpleng kasiyahan. Isa itong paraan para makapagpahinga ang puso mula sa pananabik na hindi mo maipaliwanag. Gamitin ang iyong likas na karisma, ang uri ng presensya na naglalakad pa lamang ay nagliliwanag na ang paligid. Ang iyong mainit na enerhiya ay parang apoy sa gabi, nakaakit, nagbibigay ginhawa at sumasalamin sa puso ng iba. Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong nararamdaman, nabibigyan mo rin ng pahintulot ang iba na maging totoo sa kanila. Ang pagkalinga sa koneksyon ngayon ay hindi lamang nakalulugod, kundi nakapagpapalalim din ng ugnayan sa sarili. Habang ibinabahagi mo ang iyong kwento, ang iyong pangarap, at kahit ang iyong lungkot, bumubuo ka ng isang tulay patungo sa mas malalim na pag-unawa, hindi lamang sa mga taong kaharap mo, kundi sa sarili mong pagkatao. Ang pagkakaugat sa iyong pinagmulan, sa pamilya, sa mga alaala ng kabataan, o sa mga tradisyong matagal mo nang tinanim sa iyong puso, ay tila muling lumilitaw upang alalahanin mong hindi ka kailanman nag-iisa. May puwersang gumagalaw ngayon sa likod ng mga eksenang ito, isang kosmikong enerhiya na nag-udyok sa iyo na panatilihin buhay ang iyong mga pangarap. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot ngayon. Hindi mo kailangang makuha agad ang bunga. Ang mahalaga ay ang pagpapasya mong manatiling naniniwala, kahit minsan ay pinanghihinaan ng loob, kahit ang kalungkutan ay dumarating na parang ulap sa tag-araw. Magtiwala ka. Sapagkat sa paniniwala mo, unti-unting binubuo ng sansinukob ang mga sagot. Sa aspeto ng iyong kabuhayan, maaaring may pagnanais kang magsimula ng bagong proyekto o palalimin ang kasalukuyang ginagawa. Ang mga ideyang lumilitaw ngayon ay may dalang potensyal. Makabubuting isulat mo ito o ibahagi sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Sa usapin ng damdamin, ang pagbubukas ng sarili, hindi lamang sa kasiyahan, kundi maging sa pangungulila, ay magbubukas ng pinto para sa mas malalim na relasyon. Kung may taong matagal mo nang gustong kausapin, ito na ang panahon. Kung may damdaming nais mong iparating, maging matapang. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay dilaw, kulay ng liwanag, pag-asa, at muling pagsilang.
Magsuot ng kulay na ito o pumili ng bagay na may dilaw upang ipaalala sa iyong sarili ang iyong kakayahang magbigay liwanag kahit sa pinakamadilim na sandali. Ang maswerteng numero mo ay 3, 7, at 11, mga numerong sumisimbolo ng pagkilos, karunungan, at intuisyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalakad ng mag-isa sa isang tahimik na lugar o ang pagsulat ng iyong saloobin. Ang ganitong simpleng hakbang ay magpapalawak ng iyong pananaw at magpapalalim ng iyong koneksyon sa sarili. Ang payo para sa iyo ngayong araw ay ito, huwag kang matakot sa pananabik na nararamdaman mo. Sa bawat pintig ng puso mong tila hinahanap ang dati, doon mo rin matatagpuan ang tapang para humarap sa bago. Sa bawat patak ng luha ng pangungulila, doon rin nag-usbong ang lakas ng damdamin. Hindi kahinaan ang maging emosyonal, ito ang tunay na lakas ng puso. Sa pagtatapos ng araw, bitbitin mo ang liwanag ng iyong karanasan. Maging mahinahon sa iyong damdamin, maging tapat sa sarili, at yakapin ang kahulugan ng bawat saglit. Hindi palaging masaya, hindi rin palaging madali, ngunit ang bawat araw ay hakbang patungo sa mas buong bersyon ng iyong sarili. Magtiwala sa iyong liwanag, Leo. Sa anino man o liwanag, ikaw ay palaging may kakayahang magningning. Sa paglalapat ng iyong mga damdamin, sa pagtanggap sa iyong pangungulila, at sa pagpapatuloy ng iyong mga pangarap, buuin mo ang araw na ito ng may puso, pananampalataya, at walang pag-aalinlangang tapang. Sa wakas, maalala mo, ikaw ay tahanan ng apoy. At saan ka man dalhin ng hangin, dala mo palagi ang liwanag mo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 29, 2025. Sa araw na ito ng Abril 29, ang enerhiya ng kalawakan ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang posibilidad ng isang malalim na pagbabago sa iyong kalooban at pananaw. Hindi lamang ito basta ordinaryong araw, ito ay isang pagkakataon upang maramdaman ang kakaibang sigla sa iyong pagkatao, at ang bulong ng tadhana ay tila humihimok na pansinin mo ang lakas na nasa iyong loob, at ang napakaraming posibilidad na matagal nang naghihintay na iyong mapansin. Habang ika'y naglalakbay sa araw na ito, hayaang ang hangin ng inspirasyon ay tangayin ka patungo sa mga bagong pananaw at sariwang ideya. Hayaang maging bukas ang iyong damdamin sa pagbabago, sa kabila ng iyong natural na hilig na manatili sa ligtas at kilalang landas. Ang buwan ngayon ay nagpapalakas ng enerhiya ng pagbabagong loob, at sinasabi nitong ito ang panahon upang lumabas sa iyong kinagawiang ruta. Kung palagi mong sinusunod ang parehong schedule, parehong gawain, at parehong paraan ng pagharap sa mga sitwasyon, baka ito na ang pagkakataon na tanungin ang iyong sarili, paano kung subukan kong lumihis ng kaunti? Paano kung bigyan ko ng puwang ang mga bagong karanasan? Sa ilalim ng enerhiyang ito, ang pagbubuka sa posibilidad ay hindi nangangahulugang isinusuko mo ang disiplina o balance, bagkus, pinapalalim mo pa ang iyong pagkaunawa sa sarili at sa mundo. Minsan, ang paglayo sa gawin mong takbuhan ay nagiging daan upang marating mo ang hindi mo inaakalang destinasyon. Ang iyong likas na pagkahilig sa kaayusan at balanse ay nagsilbing matatag na pundasyon ng iyong pagkatao. Lagi mong hinahangad na maging tama ang bawat kilos, planado ang bawat hakbang, at maayos ang bawat aspeto ng iyong buhay. Ngunit ngayon, ang universo ay tila may bahagyang hamon para sa iyo, isang paanyayang subukan ang pagiging mas bukas, mas mapagpakumbaba, at mas mapagbigay. Tanungin mo ang iyong sarili, paano magbabago ang aking mga pananaw kung mas bibigyan ko ng espasyo ang pag-unawa at pagtanggap? Ang tanong na ito ay maaaring magbukas ng mga bagong pinto, hindi lamang para sa iyong personal na paglago, kundi para sa mga koneksyong mas makabuluhan at mas makahulugan. Sa pagsabog ng enerhiya sa himpapawid, para bang may mga bulaklak ng oportunidad na nagsisimulang mamukadkad sa paligid mo. Subukan mong lumingon sa mga bagay o taong matagal mo nang hindi napapansin. Baka ang isang simpleng pag-uusap o bagong ideya ay magsilbing susi upang makalabas ka sa iyong comfort zone. Maaaring may kaba, maaaring may kaunting pag-aalinlangan, ngunit sa likod ng pag-aatubili ay naroon ang pangako ng kasiyahan at kaligayahan. Minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng iyong naabot kundi sa tapang mong lumakad sa hindi pa nadaan ng landas. Sa gitna ng araw na ito, bigyan mo ng sandaling katahimikan ang iyong sarili. Umupo ka, huminga ng malalim at damhin ang sigla ng kasalukuyang sandali. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na hindi mo nadarama ang sarili mong lakas. Gamitin ang oras na ito upang linawin ang iyong intensyon, ano ba ang tunay mong nais?
Ano ang layunin mong gusto mong tuparin, hindi lamang sa panlabas kundi sa pinakailalim ng iyong puso? Ang pagtatakda ng malinaw na layunin ngayon ay makatutulong sa iyo upang mas maging tiyak sa iyong mga hakbang sa hinaharap. Yakapin mo ang katotohanang ikaw ay may kakayahang likhain ang landas na iyong tatahakin, hindi ka alipin ng mga dati mong desisyon, kundi ikaw ang may hawak ng direksyon. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, may malalim na pagkakataon para sa mas makahulugang koneksyon. Maaaring magkaroon ng simpleng sandali ng lambing o ng matapat na pag-uusap na magpapatibay sa ugnayan mo sa isang taong mahalaga sa iyo. Sa kabilang banda, maaari ring may mga bagong tao na dumating sa iyong buhay, mga taong dala ay bagong pananaw, bagong pag-asa, o simpleng aliw sa isang araw na puno ng hamon. Maging bukas ka sa mga bagong koneksyon, ngunit huwag mo ring kaligtaan ang pagpapalalim ng mga relasyon na nariyan na. Ang iyong kakayahang makinig, umunawa, at magmahal ng tapat ay isang mahalagang yaman sa araw na ito. Sa kalusugan at kaisipan, tandaan mong hindi lamang ang katawan ang kailangang alagaan, kundi pati na rin ang isip at damdamin. Ang dami ng iniisip mo ay maaaring magdulot ng pagod sa iyong diwa. Kaya, kung makakahanap ka ng sandali upang magpahinga, kahit ilang minuto lang, gamitin mo ito para sa simpleng mindfulness o tahimik na pagmumuni-muni. Ang ganitong uri ng pag-aalaga sa sarili ay makatutulong hindi lamang upang makabawi ng enerhiya, kundi upang mas maging malinaw ang direksyon ng iyong araw. Sa pinansyal at propesyonal na buhay, maaaring may mga bagong oportunidad na lilitaw, subalit nangangailangan ito ng masusing pag-isip bago ka magdesisyon. Huwag kang magpadalos-dalos. Ang bawat hakbang ay dapat may kasamang malalim na pag-unawa sa kabuuang larawan. Subalit, huwag ka ring matakot na tanggapin ang mga bagong hamon. Kapag naramdaman mong may pagkakataong makatutulong sa iyong personal at propesyonal na paglago, sundin ang kutob ng iyong puso. Minsan, ang pinakamaswerteng desisyon ay iyong ginawa sa kabila ng takot, ngunit may tiwala kang sumugal para sa sarili mong kinabukasan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay kahel. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng sigla, tapang, at pagkamalikhain, mga enerhiyang kailangan mong yakapin sa bawat hakbang mo ngayon. Ang maswerteng numero mo naman ay 7, 11, at 22. Gamitin mo ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong mga desisyon, o simpleng paalala na ang swerte ay laging naririyan kung marunong tayong kumilos ng may pananampalataya at tapang. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng journal. Sa pamamagitan ng pagsusulat, makakakuha ka ng linaw sa mga gumugulo sa iyong isip at makikita mo ang mga damdaming pilit mong tinatago. Minsan, ang pagkakasulat ng ating nararamdaman ay nagiging tulay tungo sa mas malalim na pagkaunawa sa sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, huwag mong kalilimutan ang kahalagahan ng pasasalamat. Sa kabila ng dami ng nangyayari, ng dami ng iniisip, at ng mga hindi tiyak, nariyan pa rin ang maraming biyaya, ang mga bagay na hindi mo kailangang hingin, ngunit kusa na lamang dumarating. Ang bawat araw ay isang pahina ng iyong kasaysayan, at ang Abril 29 ay pahina kung saan nagsimula ang bagong yugto ng iyong personal na pagbabago. Huwag kang matakot, Virgo. Patuloy kang lumalago, patuloy kang lumalalim, at patuloy kang bumubuo ng isang buhay na totoo sa iyong puso. Maging mapagkumbaba, maging matapang, at huwag mong hayaang hadlangan ng takot ang pag-abot sa mas mataas na bersyon ng iyong sarili. Ikaw ay nilikha upang magliwanag, upang magmahal, at upang maging gabay sa iba, sa pamamagitan ng iyong mga gawa, salita, at presensya. Yakapin mo ang araw na ito na may buo at malinis na kalooban. Ang universo ay nasa iyong panig, at ang tadhana ay unti-unti nang ibinubukas sa iyo ang mas masaganang bukas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 29, taong 2025. May taglay na mahika ang araw na ito, lalo na para sa iyo, Libra. Ang enerhiya ng araw ay tila may dalang kakaibang kapangyarihan na magpapatingkad pa sa iyong likas na kakayahang makinig, umunawa, at makiramdam. Ang iyong pagkatao ay kilala sa balanse, pagkakapantay-pantay, at kahusayan sa komunikasyon, at sa araw na ito, lalong liliwanag ang mga katangiang iyon. Sa iyong tahimik na pagmamasid sa mga nangyayari sa paligid, mapapansin mong ang mga hindi sinasabi ng mga tao ay nagsisimulang maging malinaw sa iyong pakiramdam. Ang maliliit na pagbabago sa tono ng boses, tingin, at kilos ay tila isang lihim na wika na ikaw lamang ang tunay na nakaunawa.
Habang tinatahak mo ang landas ng araw, mapapansin mong ang pakikipag-ugnayan sa mga tao ay nagiging mas makahulugan. Ang bawat usapan, gaano man ito kaikli, ay may potensyal na magdala ng inspirasyon, aliw, at pagbubukas ng damdamin. Mahalaga ngayon ang pagiging present sa bawat sandali. Huwag mong hayaan na madaig ka ng pagmamadali o teknolohiya, maglaan ka ng oras upang tunay na makinig. Hindi lamang ito makatutulong sa kanila na iyong kinakausap, kundi pati na rin sa iyo, dahil mas mapapalalim nito ang iyong pag-unawa sa sariling emosyon. Sa araw na ito, maaaring may mga pagkakataong mapansin mong may puwang sa iyong puso, isang pakiramdam ng pangungulila, o parang may kulang. Huwag mong iwasan ang emosyong ito. Sa halip, yakapin mo ito bilang paalala na ikaw ay isang nilalang na may malalim na empasya. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kalungkutan, mas lalo mong maiintindihan ang kahalagahan ng koneksyon. Magiging inspirasyon ito upang ipamahagi ang kabutihan at pagkalinga sa mga taong maaaring nangangailangan din ng iyong presensya at pakikinig. Sa bawat ngiti, pag-abot ng kamay, at pagtapik sa balikat, naroroon ang pagkakataon na maibsan hindi lamang ang kanilang pagod kundi pati na rin ang sarili mong lungkot. Habang ang araw ay patuloy na umaandar, maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari o pag-anyaya na biglang pumasok sa iyong schedule. Baka may magyaya sa iyong lumabas, maglakad-lakad, o sumubok ng bago, at ito ay may hatid na masayang sorpresa. Ang ganitong spontaneity ay bagay sa iyo ngayon, sapagkat matagal mo na rin kinikimkim ang pangangailangang makawala sa nakasanayang routine. Kung maramdaman mong may bagay na nakatawag sa iyong atensyon, isang lugar, isang tao, o isang bagong karanasan, pagtiwalaan mo ang iyong kutob. Hayaan mong ang kuryosidad ang magdala sa iyo sa bagong direksyon, sapagkat sa ganitong paraan mo mas nararamdaman ang pagiging buhay. Gayunman, sa gitna ng masaya at masiglang interaksyon sa iba, huwag mong kalimutang alagaan at kilalanin ang iyong sarili. Ang panloob na balanse ay mahalagang bahagi ng iyong pagkatao. Ang patuloy na pagbibigay sa iba ay kailangan ding tumbasan ng pagbibigay sa sarili. Maglaan ng tahimik na sandali sa isang lugar na ikaw ay komportable, upang balikan ang iyong mga damdamin, suriin ang iyong mga iniisip, at pahupain ang iyong diwa. Ito ang paraan upang mapanatili mong buo ang iyong enerhiya at pagkakaisa sa sarili. Maswerte kang kulay sa araw na ito ay asul na kalangitan, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan, at tiwala sa sarili. Kapag isinusuot mo ang kulay na ito o isinama sa iyong paligid, matutulungan ka nitong maging mas kalmado at bukas sa pag-unawa ng damdamin ng iba at ng sarili. Ang maswerte mong mga numero ay 2, 11, at 22, mga numerong nagbabadya ng pagkakaisa, espiritual na paggising, at maayos na ugnayan sa kapwa. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagtanong sa isang matagal mo ng kaibigan kung kamusta na siya, o kaya'y pagpapadala ng mensahe ng pasasalamat sa taong matagal nang hindi mo nakakausap. Sa ganitong paraan, muling mabubuhay ang mga koneksyong maaaring nakaligtaan sa gitna ng pagiging abala. Sa kabuuan, ang araw na ito ay punong-puno ng mahika, hindi yaong matatagpuan sa mga pelikula, kundi sa mga tunay na sandali ng pag-unawa, pagmamalasakit, at koneksyon. Magtiwala sa iyong likas na kakayahang makaramdam at magbigay ng aliw. Ang iyong pagiging Libra ay biyaya hindi lamang sa iyo, kundi sa lahat ng iyong nakakasalamuha. Huwag kang matakot na maging bukas, sapagkat sa iyong pagbubukas ay mas lalo mong matatagpuan ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Sa pagtatapos ng araw, marapat lamang na magpasalamat ka sa mga pagkakataong lumapit sa iyo. Maaring hindi mo nakuha ang lahat ng inaasahan mo, ngunit tiyak na may mga aral na tumimo sa puso mo. Habang ipinipikit mo ang iyong mga mata, dalhin mo ang pasasalamat sa bawat hibla ng hangin, bawat tinig na iyong narinig, at bawat damdaming nagdaan. Dahil sa paglalim ng iyong koneksyon sa sarili at sa iba, mas lalo kang magiging buo. At sa mga susunod pang araw, dala mo na ang liwanag na ngayoy tinanggap mo. Sa iyong tahimik at mahinahong paraan, patuloy mong maibabahagi ang balanse at kagandahang asal na siyang pinakatangi mong katangian. Sa huli, huwag mong kalilimutan na ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita sa matitibay na kilos, kundi sa katahimikan ng pusong marunong umintindi, magpatawad, at magmahal. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw, Libra, ay nilikhang may layuning gawing mas magaan ang mundong ito para sa iyong sarili at sa iba. Gamitin mo ang araw na ito upang yakapin ang iyong halaga, upang paalalahanan ang sarili na ang pagiging ikaw ay sapat, mahalaga, at makapangyarihan sa sariling paraan.
Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 29, 2025. Sa petsang ito ng Abril 29, hayaan mong lumiwanag ang iyong matatag at di matitinag na katapatan. Ang katangiang ito ang siyang nagsisilbing liwanag na umaakit sa mga tao sa iyong paligid, nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng kapanatagan at pagpapahalaga tuwing ikaw ay naroroon. Sa tuwing ipinapakita mo ang iyong likas na kakayahan na magmahal ng malalim at tapat, ipinapaalala mo sa mundo na may mga taong kayang maging bukal ng tiwala at tunay na malasakit. Ang katapatan mong ito ay hindi lamang para sa mga taong malapit sa iyo, kundi para rin sa sarili mong layunin sa buhay. Sa araw na ito, yakapin mo ang init ng mga ugnayang nagbibigay saysay sa iyo, mga relasyon na, sa simpleng sandali, ay nakapagpapalalim sa iyong pag-unawa sa pagmamahal at sa pagiging tao. Ito ang panahon upang alalahanin at pasalamatan ang mga taong hindi nagsasawang samahan ka sa iyong mga paglalakbay, lalo na sa mga panahong ikaw ay hindi sigurado o naliligaw. Ang pagpapalalim ng mga ugnayan ay nagsisimula sa simpleng pagkilala sa halaga ng presensya ng ibang tao sa ating buhay. Sa araw na ito, maaaring may mga mensahe o damdaming nais mong ipahayag na matagal mo nang kinikimkim. Ito ang sandali upang ilabas ang mga iyon, hindi para lamang sa ginhawa ng iyong damdamin, kundi upang bigyang puwang ang mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagtanggap sa sarili mong kahinaan, at ang pagbubukas ng puso sa iba, ay isang hakbang patungo sa mas mapagpalayang buhay. Alalahanin na hindi kahinaan ang umamin sa pangangailangan ng pagmamahal, ito ay lakas. Sa araw ding ito, mas pinaigting ang aliwalas at kagaanan ng pakiramdam. Ang masasayang sandali, ang mga simpleng tawanan, ang mga pagkakataong makahanap ka ng saya sa maliliit na bagay, lahat ng ito ay may kakayahang pagaanin ang dalang bigat ng iyong damdamin. Maging bukas sa mga karanasan na maaaring magpatawa o magpasaya sa iyo. Ang pagtanggap mo sa kasalukuyan, sa kung anong mayroon ka ngayon, ay isang anyo ng pagpapagaling. Sa pagyakap mo sa ganitong mga sandali, binibigyan mo ng kapangyarihan ang iyong sarili na lumaya sa mga alalahanin ng nakaraan at mas mapahalagahan ang kasalukuyan. Maglaan ng panahon upang mapansin ang mga maliliit na biyayang dumaraan sa iyong araw. Maaaring ito'y sa anyo ng isang tawag mula sa matagal nang hindi nakakausap na kaibigan, o kaya'y sa isang masarap na pagkain na kinain mo nang may pasasalamat. Sa mga simpleng kasiyahan, natututo kang mapunan ang iyong emosyonal na tangke. Ito rin ay magandang paalala na ang kasiyahan ay hindi palaging makikita sa malalaking tagumpay, kadalasan, ito'y naroon sa maliliit at tahimik na kaganapan ng buhay. Ngayong Abril 29, magandang pagkakataon ito upang muling ituon ang pansin sa iyong pisikal at emosyonal na kalusugan. Ang pagtakda ng mga bagong layunin patungkol sa kalusugan at kabuuang kagalingan ay hindi lamang usapin ng pisikal na aspeto, kundi ng kabuuang koneksyon sa sarili mong espiritu. Makinig ka sa tinig ng iyong intuition. Ang iyong puso at damdamin ang tunay na nakaalam kung anong uri ng pamumuhay ang nararapat para sa iyo. Maaaring ito'y isang simpleng paglalakad sa umaga, o ang pagsubok sa mas masustansyang pagkain, anumang magbibigay sa iyo ng lakas at sigla upang harapin ang mga susunod na araw. Kapag pinakinggan mo ang panloob mong tinig, matutuklasan mo rin ang mga panibagong layunin na magbibigay ng saysay at kasiyahan. Ang bawat desisyong ginagawa mo ngayon ay maaaring maging binhi ng mas magandang bukas. Kaya't huwag matakot subukan ang mga bagong bagay. Hayaan mong pangunahan ka ng tiwala sa sarili, sapagkat ikaw ay mas matalino, mas malakas, at mas may kakayahan kaysa sa iyong inaakala. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, baunin mo ang enerhiya ng pag-asa. Ito ang ilaw na nagbibigay inspirasyon, ang apoy na nagpapasigla sa iyong pag-isip at pagkilos. Pansinin kung paano nito nababago ang iyong pananaw, mula sa pagkabalisa patungong kapayapaan, mula sa pangamba patungong tapang. Ang pag-asa ay hindi palaging malakas at sumisigaw, madalas, ito ay mahina ngunit matatag, tahimik ngunit matibay. Ito ang boses na nagsasabi sa iyo na kahit sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan, mayroong patutunguhan. May hinaharap na naghihintay. Ngayong araw ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, sa layunin, sa mga relasyong nagbibigay liwanag sa iyo. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, hayaang magbukas ang universo sa mga posibilidad. Magtiwala ka na ang bawat kaganapan, gaano man ito kaliit o kalaki, ay bahagi ng mas malawak at mas makabuluhang kwento ng iyong buhay. Maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, kulay ng pagpapagaling, kasariwaan, at panibagong simula. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa kapayapaan ng loob at sa kakayahang magpanibago.
Ang mga maswerteng numero na magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong araw ay 9, 11, at 25. Samantala, ang maswerteng gawain ay ang simpleng pag-aalaga sa sarili, maaaring sa pamamagitan ng paglalakad sa kalikasan, tahimik na pagbabasa ng paborito mong libro, o isang sandaling pagninilay upang linawin ang damdamin. Ang mga ito ay hindi lamang basta-bastang aktibidad kundi mga hakbang patungo sa isang mas mahinahon at mas makahulugang pamumuhay. Bilang payo, huwag mong baliwalain ang iyong sariling emosyon. May karapatan kang makaramdam, maging masaya, malungkot, magalit, o mapagod. Ang mahalaga ay huwag mong itago ang lahat sa loob mo. Maglaan ng oras para alagaan ang iyong damdamin gaya ng pag-aalaga mo sa iba. Mahalaga ka. Ang iyong damdamin ay may halaga. At sa pagtanggap mo sa iyong buong sarili, makakamtan mo ang uri ng kapayapaang matagal mo nang hinahanap. Sa pagtatapos ng araw, sana'y maramdaman mo ang lalim ng iyong katapatan, hindi lamang sa ibang tao kundi lalo na sa iyong sarili. Hayaang ang bawat karanasang iyong nararanasan ngayon ay maging pundasyon ng isang mas malakas, mas matatag, at mas mapagmahal na ikaw. Ang araw na ito ay paalala na ang iyong presensya sa mundo ay may saysay, at sa bawat hakbang mo, may liwanag kang naiiwan. Yakapin ang araw na ito ng may buong puso, at hayaan mong ituro nito sa iyo kung gaano kakahalaga, gaano kakalalim, at gaano kakakayaman sa pagmamahal. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 29, 2025. Ngayon, maaaring mapansin mong mas lalo pang sumisilay ang likas mong optimismo, na tila ba'y sinisilaban ng liwanag ng buwan na nasa ilalim ng impluwensya ng Gemini. Sa iyong paglalakbay ngayong araw na ito, sa gitna ng mga liko at likaw ng iyong landas, mainam na huminto ka sandali upang magnilay. Paano nga ba ang pagkamangha mo sa kagandahan ng mundo ang siyang nakaangat sa antas ng iyong mga iniisip at kilos? Kapag pinayagan mong maramdaman at yakapin ang gaan ng damdaming ito, matutuklasan mong isa pala itong makapangyarihang kaalyado, isang gabay na makakatulong sa iyong lampasan ang anumang hamon o hadlang na maaaring lumitaw. Ang araw na ito ay isang paanyaya para sa iyo na muling bumalik sa sarili. Minsan, sa gitna ng ating pagiging abala, nakakalimutan nating damhin ang simpleng saya ng paghinga, ng katahimikan, ng pakikinig sa tibok ng puso. Sa panahon kung kailan tila ang mundo ay mabilis ang ikot, ikaw ay hinahamon na muling igalang ang iyong panloob na katahimikan. Ang pagkamangha mo sa buhay ay hindi lamang tanda ng pagiging positibo, ito ay isang sining ng pagkilala sa kagandahan kahit sa gitna ng kaguluhan. At dahil dito, maaari mong gamitin ang araw na ito upang palawakin ang iyong pananaw, itaas ang iyong antas ng kamalayan, at hayaang ang iyong kasigasigan ay magsilbing ilaw hindi lamang para sa iyo kundi para sa mga taong nasa paligid mo. Ang pakikiayon sa enerhiya na dala ng araw na ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng pangangalaga sa sarili. Isipin mo ang isang mainit at mahamog na paliguan, isang santuwaryo kung saan unti-unting natutunaw ang iyong mga pag-aalala. Hindi lamang ito pisikal na kaginhawaan, ito rin ay isang espiritual na pagbalik loob sa sarili. Ang ganitong uri ng pagpapahinga ay hindi karangyaan kundi pangangailangan. Sa gitna ng iyong masiglang espiritu, huwag mong kalimutang mahalin at arugain ang iyong sarili, sapagkat dito mo mahuhugot ang lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng pagpili ng tahimik na sandali para sa sarili, mapapansin mong mas lumalalim ang iyong pakikipag-ugnayan sa sarili mong intuisyon, ang tinig sa loob na palaging tama, ngunit madalas nating hindi naririnig. Habang lumilipas ang mga oras ng araw na ito, mararamdaman mo ang kagaanan ng enerhiya na naghihikayat sa iyo na yakapin ang pagbabago. Ang kakayahang makibagay ay isa sa pinakamalalakas mong katangian, at ngayon, ito ay dapat mong gamitin. Sa halip na kontrahin ang agos, subukan mong sumabay dito. Hindi lahat ng pagbabago ay dapat katakutan, minsan ito pa nga ang pintuan patungo sa mga bagong oportunidad. Ang mata ng isang Sagittarius ay likas na nakakakita ng posibilidad kahit sa gitna ng kaguluhan. Ito ang iyong likas na lakas, ang pagtingin sa buhay na may pag-asa at tiwala. At sa panahong maraming tao ang kinakabahan sa hindi tiyak, ikaw ang magiging ilaw na magpapaalala na may ganda rin sa hindi inaasahan. Ngayong gabi, habang unti-unti mong ibinababa ang enerhiya ng araw, mainam na pag-isipan mo ang lahat ng mahika na iyong naranasan. Hindi ito kailangang maging malalaking kaganapan, ang bawat ngiti, ang bawat sulyap sa kalangitan, ang bawat himig na narinig mo kanina ay bahagi ng kabuuan ng araw mo.
Ito ang mga munting sandali ng pagkamanghana, kapag pinagsama-sama, ay nagiging isang buong karanasan na puno ng kulay at kahulugan. Yakapin mo ang gabing ito ng may pasasalamat. Hayaan mong palawakin ng iyong imahinasyon ang abot ng iyong mga pangarap. Hindi ka nililimitahan ng iyong kasalukuyang kinaroroonan, ang iyong espiritu ay nilikha upang lumipad. Ang mga bituin ay paalala lamang na may mas malaki pang mundo sa labas ng iyong iniisip, at ikaw ay bahagi nito. Sa aspeto ng relasyon, ang araw na ito ay nagbibigay ng liwanag sa pakikipag-ugnayan. Maaari kang makaramdam ng udyok na makipagkwentuhan sa isang kaibigan, isang kapamilya, o isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Ang iyong pagiging bukas at masayahing damdamin ay magdadala ng init sa inyong ugnayan. Sa larangan ng trabaho o pag-aaral, ang iyong pagkamalikhain at kakayahang mag-adapt ay magiging susi sa paglutas ng mga isyu o pagbuo ng bagong ideya. Huwag kang matakot magpahayag, sapagkat ang iyong boses ay may halagang hatid sa iba. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay kahel, isang kulay ng sigasig, optimismo, at pagkilos. Ang maswerteng numero mo ay 11 at 38, mga numero ng balanse, pag-unlad, at espiritual na paggising. Ang maswerteng gawain mo naman ay ang paggawa ng isang bagay na matagal mo nang nais simulan, isang maliit na hakbang patungo sa malaki mong pangarap. Maaaring ito ay pagsusulat, paglilinis ng isang espasyo sa iyong bahay, o pakikipag-ugnayan sa isang taong nagbibigay inspirasyon sa iyo. Ang paalala sa iyo ngayong araw ay ito, sa gitna ng bilis ng mundo, huwag mong kalimutang ang kapangyarihan ay nasa iyong loob. Ang iyong liwanag ay hindi galing sa labas, ito ay isang apoy na patuloy mong binubuhay sa pamamagitan ng pagmamahal sa sarili, ng pagtanggap sa nakaraan, at ng walang sawang pag-asa sa kinabukasan. Huwag mong maliitin ang mga sandaling tila payak lamang, sapagkat ito ang mga batayang bumubuo sa dakilang kwento ng iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin ang katahimikan at hayaang ang iyong isip ay maglakbay sa mga pangarap na patuloy mong binubuo. Sa bawat buntong hininga, sa bawat sulyap sa bituin, tandaan mong may patutunguhan ang lahat. Ikaw ay isang nilalang na ginawa para mangarap, magmahal, at maglakbay, at ang bawat araw ay isang paanyaya upang ipagdiwang ang kahanga-hangang paglalakbay ng iyong espiritu. Mabuhay ka, Sagittarius! Ikaw ay liwanag, ikaw ay lakas, at ang iyong pag-asa ay inspirasyon sa mundo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn, para sa Abril 29, 2025. Ngayong ika-29 ng Abril, ang iyong likas na katatagan ay magniningning na tila isang ilaw sa gitna ng hamog ng kawalang katiyakan. Sa pagdagsa ng mga enerhiya ngayon, makikilala mo ang iyong matatag at matibay na pundasyon sa harap ng pagkalito at pagbabago. Ang enerhiyang umiikot ay nagtutulak sa iyo upang magpakatotoo, magpakatatag, at manatiling kalmado sa gitna ng mga komplikadong usapin. Ito ang sandali kung kailan ang iyong karaniwang pagiging seryoso, mapagmasid, at may pag-ingat ay nagsisilbing gabay sa mga taong nawawala sa landas ng kanilang emosyon. Ang impluwensyang dala ng elementong hangin ay nagpapalawak sa iyong kakayahang mag-isip ng bukas at maglahad ng iyong mga pananaw. Gayunpaman, hinihimok ka rin itong bigyang pansin ang bawat detalye ng iyong mga pakikipag-ugnayan. Sa araw na ito, maging mapanuri ka sa bawat salitang iyong bibitawan at sa paraan ng iyong pakikitungo sa ibang tao. Ang mga mensahe mo, maging ito man ay sinasabi mo sa harap ng iba o sa pamamagitan ng sulat, ay may bigat na maaaring magdulot ng hindi inaasahang kahulugan sa iba. Kaya't kailangan mong maging malinaw, tuwiran, at intensyonal sa lahat ng uri ng komunikasyon. Sa gitna ng araw na ito na puno ng enerhiya at potensyal, panahon din ito upang pagnilayan ang iyong kakayahang ipagtanggol ang sarili. Nasa loob mo ang isang tahimik ngunit matatag na lakas, at ngayon ang tamang sandali upang gamitin ito hindi bilang isang sandata laban sa iba, kundi bilang proteksyon para sa iyong emosyonal at espiritual na kapakanan. Isang anyaya ito na palakasin ang iyong mga hangganan, hindi upang humiwalay, kundi upang igalang ang sarili at mapanatili ang iyong kalinawan sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Habang lumalalim ang araw, baka mapansin mong may mga damdaming umaalab sa loob mo, partikular na ang mga pagnanasa o pagnanais na maaaring mapagkamalang kapritsyo. Ang enerhiyang ito ay hindi dapat katakutan, bagkus ay yakapin at ilapat sa malikhaing paraan. Maaaring ito ay isang paanyaya upang balansihin ang iyong likas na pagiging praktikal sa apoy ng inspirasyon at imahinasyon.
Kapag nagtagpo ang iyong matatag na disposisyon at ang mapaglarong enerhiya ng pagnanais, mapapansin mong nagiging mas makulay ang iyong mga plano at mas masigla kang kumilos tungo sa iyong mga mitiin. Ikaw ay nasa hangganan ng pagtatamo ng isang mahalagang layunin, isang pangarap o adhikaing matagal nang nanahan sa iyong isipan. Ang mga bituin ngayon ay tila umaayon sa iyo, nagbibigay ng mga senyales at pagkakataong magpapatibay ng iyong paniniwala sa sarili. Ang susi sa tagumpay mo ngayon ay ang kakayahang maniwala sa sariling kakayahan, habang bukas sa mga hindi inaasahang pagliko ng sitwasyon. Hindi mo kailangang makita ang buong daan, sapat na ang bawat isang hakbang na matapat at may tiwala sa sarili. Sa ganoong paraan, mararating mo ang pinapangarap mong patutunguhan. Sa aspeto ng personal na buhay, ito ay isang magandang araw upang pakinggan ang iyong damdamin. Ang ugnayan mo sa mga taong mahalaga sa iyo ay maaaring lumalim kung pahihintulutan mong maging totoo at bukas sa iyong nararamdaman. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong mga pangangailangan o ang hangaring maprotektahan ang sarili sa mga enerhiyang hindi naaayon sa iyong kabutihan. Sa panahong ito, ang pagkakaroon ng malusog na hangganan sa relasyon ay hindi lamang tanda ng lakas kundi ng pagmamahal sa sarili. Sa larangan ng karera at pinansyal, ang araw na ito ay nagdadala ng posibilidad ng mga bagong pananaw na magagamit mo sa mga kasalukuyang proyekto. Maaring may ideya kang biglang sumulpot o isang suhestyon mula sa ibang tao na makapagbibigay liwanag sa matagal mo nang iniisip. Huwag mo itong isantabi agad. Maging bukas ka sa posibilidad ng pagbabago o muling pagbalangkas ng plano. Minsan, ang matagal mong hinahanap na sagot ay nasa simple at hindi inaasahang mga bagay. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, sumisimbolo ng kaayusan, pagpapagaling at balanse. Maaari mong isuot ito o dalhin bilang simbolo ng iyong intensyon para sa kapayapaan at panloob na lakas. Ang mga maswerteng numero mo ngayon ay 2, 7 at 11. Kung kailangan mong pumili ng oras, petsa o direksyon, subukan mong ipatugma ito sa mga bilang na ito. Ang maswerteng gawain naman ay ang pagsulat sa journal, isang tahimik na paraan ng pagproseso ng iyong damdamin, pagpapahayag ng iyong saloobin, at paglalagay ng direksyon sa mga ideya mong gumagala sa iyong isipan. Bilang pangwakas, ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa panlabas na aksyon, kundi mas higit sa panloob na pagbabalik-loob sa sarili. Kapag pinili mong maging matapat sa iyong nararamdaman, pakinggan ang iyong instincts, at pahalagahan ang iyong sarili, mas magiging malinaw ang iyong mga susunod na hakbang. Sa lahat ng pagkakataon, ang iyong katatagan at kakayahang mag-isip ng malalim ay mga hiyas na nagsisilbing tanglaw hindi lamang sa iyo kundi sa mga taong umaasa sa iyong lakas. Magtiwala ka sa iyong kakayahan. Ang araw na ito ay para sa iyo, isang pagkakataon upang umangat, gumaan ang pakiramdam, at mas mapalalim ang koneksyon mo sa sarili mong katotohanan. Habang lumilipas ang mga oras, paalalahanan mong ikaw ay sapat, ikaw ay matatag, at ikaw ay patuloy na lumalago. Ang bawat hakbang mong may layunin ay patunay na ang tunay na tagumpay ay unti-unting binubuo sa tahimik, tapat, at masinsinang proseso. Ang gabi ay darating na may kapayapaan, dala ang biyayang resulta ng iyong pagtuon, pagtitiwala sa sarili, at matibay na paninindigan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Abril 29, 2025. Ngayong araw, Abril 29, mararamdaman mo ang banayad na pagkilos ng pagbabago sa hangin, na magpapalitaw ng iyong interes at pagnanasa sa kaalaman at intelektual na paglago. Ang iyong likas na pagkamausisa ay magiging iyong gabay sa paghahanap ng mga bagong pananaw na magpapalawak sa iyong pangunawa. Sa bawat hakbang na gagawin mo, napakahalaga na yakapin ang mga pagkakataon para magtamo ng bagong kaalaman. Ang pagtangkilik sa iyong sariling kuryosidad ay makakatulong sa iyo na matutunan ang mga bagay na hindi mo pa natutuklasan, kaya't maging bukas sa mga ideya at opinyon ng iba. Ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang baguhin ang iyong pananaw sa buhay. Huwag matakot na mangarap at magtakda ng mga layunin, kahit pa ang mga ito ay tila malalayong marating. Habang patuloy mong iniiwasan ang mga limitasyon na itinakda ng takot o kawalan ng tiwala sa sarili, makikita mo na may mas marami pang posibilidad ang naghihintay sa iyo sa hinaharap. Habang tinatahak mo ang araw, obserbahan mo kung paano hinuhubog ng iyong likas na pagiging mapanuri ang iyong mga saloobin at aksyon. Ang bawat pagninilay ay nagiging pagkakataon na baguhin ang mga nakasanayan mong pananaw.
Ang iyong kakayahang mag-obserba at mag-isip ng malalim ay magpapalalim sa iyong pangunawa sa mga tao at mga sitwasyon na nakapaligid sa iyo. Sa pag-navigate mo sa araw na ito, makikita mo kung paano ang iyong mga pagninilay ay nagsisilbing gabay sa iyong mga desisyon. Ang mga simpleng pagkilos ng pagmumuni-muni at pagsusuri ng mga pangyayari ay magdudulot sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mga tao sa iyong paligid. Huwag kalimutan na bawat desisyon ay may epekto sa iyong pag-unlad, kaya't maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga hakbang, tanungin ang iyong sarili, at magbigay ng tamang direksyon para sa iyong buhay. Ang buwan, na kasalukuyang nasa Gemini, ay nag-imbita ng masiglang mga koneksyon at aktibong pakikipagpalitan ng ideya. Maaaring magkaroon ka ng mga hindi inaasahang pagkakataon sa iyong social network, at ang mga ito ay magbubukas ng mga pinto para sa mga bagong oportunidad. Ipinapaalala ng enerhiya ng Gemini ang kahalagahan ng komunikasyon at malayang pagpapalitan ng ideya sa iyong araw. Pakinggan ang mga sinasabi ng iyong mga kaibigan, kasamahan, at pamilya, dahil may mga pagkakataon na makikita mo ang mga bagong perspektibo na magbibigay ng gabay sa iyong mga susunod na hakbang. Maging handa sa mga pagbabagong ito at yakapin ang mga ito ng buong puso. Ang mga hindi inaasahang kaganapan ay maaaring magbigay sa iyo ng mga bagong pananaw at magbukas ng mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. Magtiwala sa iyong sariling intuisyon at maging bukas sa mga ideya ng iba, dahil ang mga ito ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang magpatuloy sa iyong mga plano. Habang ang universo ay patuloy na umaagos, ang araw na ito ay nagsisilbing paalala upang abutin ang iyong mga pangarap. Ang bawat hakbang ay isang pagkakataon upang magtakda ng mga layunin na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng personal na pag-unlad. Ang iyong likas na pagiging malikhain at makabago ay magsisilbing gabay upang matamo ang mga layunin mong malayo man o malapit. Huwag matakot na mangarap ng malaki at magtakda ng ambisyosong mga target. Ang mga pagkakataon ay naroroon, naghihintay lamang sa iyong tapang upang abutin ito. Sa iyong mga adhikain, siguraduhin na magiging bukas ka sa mga posibilidad na nagmumula sa mga bagong karanasan at pananaw. Ang pagyakap sa iyong pagiging malikhain ay magpapalalim sa iyong pag-unawa sa iyong sariling kakayahan, kaya't huwag sayangin ang mga pagkakataon upang magtamo ng mga bagong kasanayan. Ang mga hakbang na ito ay magdadala sa iyo sa isang mas makulay at matagumpay na landas. Tignan mo ang remarkable na lakas ng iyong pananaw sa araw na ito. Nasa isang punto ka ng pagbabago, kung saan bawat insight na makakamtan mo ay may kakayahang magbukas ng isang bagong daan para sa iyo. Ang iyong mga hakbang ngayon ay puno ng posibilidad at may kakayahang magdala ng mga kamangha-manghang pagbabago sa iyong buhay. Maglaan ng oras upang magmuni-muni sa mga bagay na natutunan mo mula sa iyong mga karanasan at tingnan kung paano ito maaaring magpabago ng iyong landas. Ang universo ay magbibigay sa iyo ng mga pagkakataon, ngunit ikaw mismo ang magpapasya kung paano mo ito tatahakin. Ang iyong kakayahang mag-adapt at magbukas ng iyong isipan sa mga bagong ideya at posibilidad ay magiging susi sa iyong tagumpay. Ang mga maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay asul at berde. Ang asul ay sumisimbolo ng katahimikan at kaliwanagan, habang ang berde ay nagsisilbing simbolo ng kasaganaan at balanse. Ang paggamit ng mga kulay na ito sa iyong araw ay magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong sarili at sa iyong mga relasyon. Ang mga maswerteng numero mo ngayon ay 2, 7 at 11. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng mga bagong oportunidad na darating sa iyo na nangangailangan ng tamang oras at desisyon upang makamtan. Ang 2 numero ay magbibigay sa iyo ng balanse sa lahat ng iyong hakbang, habang ang 11 ay nagsisilbing gabay patungo sa iyong mga pangarap. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga layunin at ambisyon. Huwag kalimutan na ang pagbabago ay nagsisimula sa iyong mga hakbang at ang bawat maliit na aksyon ay may malaking epekto sa iyong buhay. Maglaan ng oras upang makipag-usap sa isang tao na may malalim na koneksyon sa iyo at magbahagi ng mga saloobin at ideya. Ang pagtulong sa iba at pagbabahagi ng iyong karanasan ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa iyo. Gayon din, maging bukas sa mga suhestyon at ideya ng iba dahil may mga pagkakataon na ang mga ito ay magbibigay ng mahalagang gabay sa iyong landas. Sa pagtatapos ng araw, tanungin ang iyong sarili kung ano ang mga natutunan mo at kung paano mo ito magagamit sa iyong pag-unlad. Maglaan ng oras upang magpahinga at magmuni-muni,
at i-reflect ang mga bagay na magpapalakas sa iyong espiritu. Ang bawat hakbang na ginawa mo ngayon ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. Ang mga pagkakataon ng pag-unlad ay nariyan, naghihintay sa iyong mga desisyon at hakbang. Magtiwala sa iyong kakayahan at patuloy na pagyakap sa iyong likas na malikhain at matalinong kalikasan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 20, 2025. Habang ang araw ng Abril 20 ay sumasapit, ang enerhiya ng ikatlong araw ng buwan ay nag-aanyaya sa iyo na magpahinga at magmuni-muni tungkol sa mga natatanging regalo at talento na taglay mo. Ito ang perpektong pagkakataon upang kilalanin ang iyong mga natatagong kakayahan, pati na rin ang inspirasyong mula sa iyong mga pangarap at ang kalaliman ng iyong subconscious. Ang mga emosyon ng pagpapahalaga sa sarili ay may malalim na epekto sa iyong mga iniisip at ginagampanang mga aksyon. Habang nagsisimula kang magmuni-muni, mapapansin mo kung paano ang mga pakiramdam ng paggalang at pagpapahalaga sa iyong sarili ay nagbibigay hugis sa iyong mga pananaw at kilos. Ang malalim na pagkilala sa iyong mga kakayahan ay magbubukas sa iyo ng mas maraming posibilidad. Sa bawat hakbang na ginawa mo upang matutunan at tanggapin ang iyong mga kahinaan at kalakasan, natututo kang maging mas maligaya at kontento sa iyong sarili, na siya ring nagiging dahilan ng pag-unlad sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa pagkakataong ito, hayaan mong magmulta ang iyong mga pangarap at saloobin upang magbigay gabay sa iyo. Ang iyong likas na pangunawa ay magsisilbing ilaw sa iyong daraanan, nagdadala ng mga bagong pananaw at pagkakataon para sa iyong mga personal na proyekto at pangarap. Huwag kalimutang maglaan ng oras upang pahalagahan ang iyong mga malikhaing kakayahan at kung paano mo ito magagamit upang mas mapabuti ang iyong araw. Sa ganitong pagmumuni-muni, makikita mo ang halaga ng pagiging bukas sa mga ideya na lumalabas mula sa iyong kamalayan, pati na rin ang pagtanggap ng mga oportunidad upang maging mas malikhain at produktibo. Habang ang araw ay patuloy na umuusad, madarama mo ang isang masiglang enerhiya na dumarating mula sa iyong kapaligiran. Ang pagnanasa na matutunan at mag-explore ng mga bagong bagay ay magiging mas matindi. Ang iyong malikhain at mapanuring kalikasan ay nagsisilbing susi sa mga bagong proyekto at hilig na tatahakin mo sa hinaharap. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito upang maging masaya at maligaya sa pagbuo ng mga bagay na magbibigay kasiyahan at kahulugan sa iyong buhay. Ipagpatuloy ang pagpapahayag ng iyong tunay na sarili sa bawat hakbang na gagawin mo at magiging inspirasyon ka sa iba sa iyong paligid. Magkaroon ng lakas ng loob na sundin ang mga pangarap at layunin na magsisilbing gabay sa iyong landas. Habang tinatahak mo ang araw na ito, bigyan mo ng pansin ang mga simpleng sandali na nagpapasaya sa iyong puso. Ang mga maliliit na gawain, tulad ng paglalaro ng isang laro o paggawa ng sining, ay nagiging instrumento upang mapagtanto mo ang iyong mga layunin at pasulong na hakbang sa buhay. Ang bawat kreatibong aktibidad ay nagiging tulay sa mas maganda at mas matagumpay na bukas. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga ideya at mga oportunidad na darating, matututo kang tanggapin at yakapin ang mga bagay na nagbibigay ligaya sa iyong kaluluwa. Huwag matakot magpahayag ng iyong sarili, sapagkat sa ganitong paraan ay natututo kang maging mas tunay at mas kontento. Habang ang buwan ay patuloy na gumagalaw, ang kuryosidad at sigla ay magiging iyong gabay. Hayaan mong ang enerhiyang ito ang magbigay inspirasyon sa iyong mga malikhaing ideya. Ipagpatuloy ang paggawa ng mga bagay na magbibigay kagalakan at saya sa iyong puso. Ang sining at malikhaing pagpapahayag ay hindi lamang mga gawain, kundi mga paraan ng pagpapalawak ng iyong kaligayahan at kasiyahan. Maging bukas sa mga bagong karanasan at hayaan mong ang iyong mga pangarap ay magbigay direksyon sa iyong mga aksyon. Sa ganitong paraan, makikita mo kung paano ang mga simpleng sandali ay nagiging mahahalaga at puno ng kagalakan sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay lilang, isang kulay na kumakatawan sa espiritual na karunungan, pagbabago, at imahinasyon. Ang lilang ay nagsisilbing paalala ng pagiging bukas sa mga bagong pananaw at pagtanggap sa mga karanasan na magdudulot ng kasiyahan at kaalaman. Sa bawat hakbang na gagawin mo, mas magaan at mas positibo ang iyong pakiramdam kapag pinalilibutan ka ng kulay lilang. Ang iyong maswerteng numero naman ay 3 at 9. Ang numerong 3 ay nangangahulugang pagkakaroon ng balanse at kagalakan sa buhay, habang ang numerong 9 ay nagdadala ng malalim na pangunawa at pagkakaroon ng pagkakaisa sa sarili.
Ipagpatuloy ang pagtangkilik sa iyong mga pangarap at layunin at magtiwala sa iyong kakayahang magtagumpay sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagtangkilik sa mga malikhaing proyekto at mga bagay na nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa mga taong may parehong interes at pananaw. Ang pagpapahayag ng iyong mga ideya at damdamin ay magbubukas ng mas magagandang oportunidad para sa iyong personal na pag-unlad at relasyon. Magsimula ng mga proyekto na magbibigay ng kasiyahan hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Magkaroon ng lakas ng loob na magpahayag ng iyong mga ideya, at tandaan na ang bawat hakbang ay isang oportunidad upang matuto at magbago. Sa bawat bagay na ginagawa mo, nagiging mas maligaya ka at mas kontento. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpahinga at magmuni-muni. Tandaan na ang mga pangarap at hilig mo ay nagbibigay ng gabay sa iyong landas. Maging bukas sa mga pagbabago at pagkakataon, at ipagpatuloy ang pagpapalawak ng iyong mga kakayahan. Huwag kalimutan na ang tunay na kaligayahan ay madalas na matatagpuan sa mga simpleng sandali at sa pagpapahayag ng iyong tunay na sarili. Ipagpatuloy ang pagtangkilik sa iyong mga layunin at magtiwala sa iyong kakayahang makamit ang tagumpay. Sa bawat hakbang, alalahanin na ang iyong malikhain at intuitibong kalikasan ay magsisilbing gabay sa iyo sa iyong paglalakbay patungo sa isang mas magaan at mas masayang buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.